Alam nyo ba na ang aking iniinom ngayon ay fresh from Northern Samar? Ito ay ginger turmeric tea na nakatutulong sa may mga arthritis. Pero take note, wala ako noon. Sa masustansyang tea na ito ay may kwentong hatid sa atin ang mga kababaihang gumawa nito. Pero paano ba sila natulungan ng ating ahensya? Alamin natin. Kasama si Diego at ang kwentong pagbangon at pag-unlad sa tulong ng ginger turmeric tea na ito. December 2018 when Typhoon Usman hit Northern Samar. Ang bagyong si Usman, napanatili po yung lakas nito na umabot na hanggang 55 kilometers per hour at ang pagbugso ng hangin ay posibleng umabot pa rin na hanggang 65 kilometers per hour. Heavily affected ang bayan ng Lope de Vega kung saan aabot sa halos 20 million pesos ang damage sa agriculture at infrastructure. Para makabangon, kinailangan ng mga residente na magkaroon ng iba pang hanap buhay bukod sa kopra at abaka. Pumunta kami sa Calbayog ngayon, sa Samar. What is up? This is Diego with the J. Nakalanta kami dito sa Northern Samar para makilala natin yung ating wisher. So nandito tayo ngayon upang makilala siya at kung paano pa ba nila mabubuksan ang kanilang isipan sa mga posibilidad na pwede pa nilang gawin at pwede pa nilang kitain using yung programa ng DOST dito sa Northern Samar. Guys, samahan nyo na ako ngayon. Pwede mo kayong magtanong. Gusto lang po sana namin malaman, ma'am, kung saan po nakatira dito si Ma'am Jocelyn. Gaspan po? Ayun, may tao doon. Baka si Ma'am Jocelyn na yun. Ma'am, magandang araw po. Ako po si Diego Reyes. Ma'am, nandito kami ngayon dahil narinig namin yung inyong wish at para malaman din namin kung paano namin yon matutupad. Ma'am, napansin ko dito sa lugar ninyo, no? Parang ang daming buko. Ano bang hanap buhay dito sa... Ang talagang source talaga namin dito, kopra at saka abaka. Yun na talagang source dito. Taga dito ba talaga kayo sa Northern Samar? Ang tatay ko taga rito, pero ako laking Cavite. Nung namatay kasi ang tatay ko, umuwi na ako dito. Pero parang Paris ako. Doon kayo naghanap buhay? Opo, and mga 16 years nandun ako. 1998, nag-abroad na ako. Una ako abroad, Taiwan. 6 years ako factory workers. After sa Taiwan, nakaalis ako papuntang Paris. Tapos so, after nun, doon na kayo sa Paris? Oo, hindi ako umuwi ng 10 years bago ako nakabakasyon dito. Gano'ng kahirap magtrabaho sa abroad? Ko sa hirap kasi nakaranas ako doon na natulog ako sa train station nung wala akong bahay. O nabri ko kasi sa Taiwan. Tapos syempre, first time ko mawari sa anak ko. Every night naiyak ako kasi iniisip ang anak ko. Tapos, nasanay na rin ako na kailangan ko magkumilos para sa mga anak ko. Tinatagang ko ang loob, maging malakas ako para sa mga anak ko. Pero nung bumalik ko kayo dito, hindi nyo naisip na mag-stay. Siyempre, nakasama nyo na ulit yung mga anak nyo. Inisip ko rin yun na mag-stay, pero nakikita ko ang mga anak ko mag-high school at college. Hindi sapat yung kinikita ko dito sa Pilipinas. So, anong ginagawa nyo sa oras nyo dito ngayon? Ang ginagawa ko dito ngayon sa oras ito, minsan pupunta ko dun sa bukid ko. At para mas makilala pa si Nanay Jocelyn, sumama ako sa kanyang farm at sinubukan ang araw-araw niyang ginagawa sa pagsasaka. So, Jocelyn, ano po bang mga pwede nating harvest dito sa inyong bakuran lang? Technically, kasi nasa likod lang ng bahay niyo. Itong upo, ang palaya, at saka yung okra. Ay, ito nandito. Oo. Natin siya Oo. kunin. So, gagamit tayo ng scissors. Para, guys, hindi pala talaga biro ang maghalaman. Kasi kita nyo, ilang minutes pa lang ako dito.
Nay Jocelyn, anong gusto nyo mangyari dito sa inyong farm? Ang gusto ko sana mangyari, mag-improve aming mga Yung hanap buhay nyo? hanap buhay namin na may alternatibo kaming pinagkikitaan. So, ang source lang namin dito, kopra, tsaka abaka. So yun, nakikita nyo naman, no? Na hindi ko talaga madali magtanim, mag-ani, kahit nasa ng bakuran nyo lang yung pinag-aanihan nyo. So, hopefully, matulungan natin, mabigyan natin ng solusyon, ng sagot yung kahilingan ni Nanay Jocelyn.